ang karugtong ng ating kwento. Mag-iingat ka palagi. Hindi natin alam kung anong nasa isip ni Dale. Kapag magkita tayo, wag mong ipapahalata na okay na tayo. Listen to Papa, ha? We need to pretend. Payo ni Mr. Arellano kay Anne. Yes pa, sambit ni Anne. I have to go. Baka hanapin nila ako. Paalam ni Mr. Arellano maya-maya. Hinalikan pa nito sa noo ang dalaga sa kainiwan. Walang paglalagyan ng kaligayahan sa puso ni Anne ng mga oras na yon. Kaya naman sumunod siya paglabas ng kanyang ama upang puntahan si Marcos. Mahaba pa ang oras, kaya hindi na siya makapaghintay na sabihin kay Marcos ang nangyari sa pagitan nilang mag-ama. Pagdating sa harap ng opisina ng binata ay kumatok muna si Anne na sinabayan ng pagtawag sa pangalan ng nobyo. Nang narinig niyang nagsalita ang binata ay pinihit niya ang seradura. Para lang natigilan sa bumungad sa kanya. Natutop ni Anne ang kanyang bibig dahil sa eksenang tumambad pagbukas niya ng pinto. Marcos? Sambit niya ngunit mabilis na umalis. Hindi naman inasahan ni Marcos ang ginawa ni Roslyn dahil matino naman ang pagkikipag-usap nito kanina. Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Tingnan mo ang resulta ng ginawa mo. Anas ni Marcos sa babae sabay tulak muli rito. I should not help you to get up. Tumawag na lang sana ako ng security para kalad ka rin ka palabas nang walang saplot. Galit pa ang turan ng binata. Sa tingin mo, ganun mo lang ako kadaling mababaliwala? Nagkakamali ka, Marcos. Nakangising turan ng babae na lalong kinagalit ni Marcos. Get out. Don't dare to show your face again. If you don't wish to borrow the face of the dog. Singhal niya rito at tinuro ang pinto. Nanlilisik sa galit ang mga mata ng binata dahil sa biglang paghalik nito sa kanya. Sa halip na hintaying makaalis si Roslyn ay siya na lang ang umalis upang puntahan si Anne para magpaliwanag. Subalit, hindi pa man nakailang hagbang ay tumunog ang mobile phone niya. Dinukot niya yon mula sa kanyang bulsa. It is his brother John. Kuya, sambit niya nang sinagot iyon habang naglalakad. What? Bulalas niya. Okay, I'll be there as soon as I can. Saad niya saka pinutol ang pag-uusap nilang magkapatid. Hindi niya alam kung ano ang uunahin niya, si Anne ba o ang pagpunta sa Manila upang subukang kumbinsihin ang kanilang ama. Ayon kasi sa kuya Jan niya, ay pinagkasundo umano nito ang isa niyang kapatid sa anak ng kaibigan nito. Tinawagan na lamang niya si Jel upang ipagbilin si Anne. Alam niyang masama ang loob ng nobya dahil sa nakita nito kanina, pero kailangan din siya ng kanyang kapatid. Ayaw man sana niyang iwan ang dalaga na hindi sila nagkakausap, subalit kailangan siya ni Grayson. Dahil sa kanilang magkakapatid ay mas malapit ito sa kanya. Sa halip na sa opisina ni Anne ang pupuntahan ay tumuloy siya sa parking lot kung saan nandoon ang sports car niya. Sumabay pa. Usal niya sabay hampas ng manibela. Hindi rin na mapigilan ang mapamura. Sinubukan niyang tinawagan si Anne subalit hindi sumasagot ang dalaga. Come on, answer my call, Anne. Mariin niyang turan, subalit nakailan na siyang dial ay hindi pa rin sinasagot ng dalaga ang cellphone nito. Dahil hindi siya sinasagot ni Anne ay binilisan na lang niya ang pagmamaneho dahil gusto niyang makabalik din kaagad. Panay naman ang punas ni Anne ng mga luhang walang patid ang pagpatak. Nasaktan siya sa nakita niya. Akala ko iba ka, kagaya ka rin nila. Mahina ngunit mariin niyang turan habang naguunahan pa rin sa pagpatak ang mga luha niya. Lalo pang nadagdagan ang galit niya sa binata nang hindi niya ito mahintay na sundan siya upang magpaliwanag. Natigilan siya nang may kumatok sa pinto. Mabilis niyang inayos ang sarili, pinunasan ang mga luha saka nagsalita. Come in. Pagbibigay pahintulot niya na pumasok ang nasa labas ng pinto. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok si Jel.
at agad nitong napansin ang pamula ng mga mata ni Anne. Anong nangyari? Umiiyak ka ba? Magkasunod nitong tanong kay Anne. Naniwala ako sa kanya. Pero katulad din siya ng iba, manloloko at sinungaling. Galit na turan ni Anne. Teka, bakit ba? Binilin ka ni Sir Marcus sa akin. Pupunta raw ng Maynila dahil may problema. Mukhang nagmamadali pa. Yun ba ang iniiyak mo? Saad ni Jel. Hindi. Tsaka hindi ko naman alam na pupunta siya ng Manila. Tugon ni Anne. Oh, anong iniiyak mo? Usisa ulit ni Jel na bahagyang kumunot ang noo. Nakita ko siya may kahalikan sa opisina niya kanina. Nakita ko si Roslyn. Naku, Anne, mali ang akala mo. Sa itsura ng babaeng yon, mukhang gagawin ang lahat. Masira lang kayo ni Sir Marcus. Halos araw nandito ang bruhang yun. Kaya kung ako sa'yo, bago ka mag-overthink dyan, kausapin mo muna si Sir bago ka magalit. Kilala ko na siya, Anne. Kapag hiniwalayan ng isang babae, hindi niya binabalikan pa. Mahabang lintaya ni Jel. Natahimik si Anne dahil sa sinabi ni Jel. Bilin pala niya, huwag kang lalabas ng walang kasama. Babalik daw siya kaagad. Saad ulit ni Jel. Nagsisituloy siyang hindi sinasagot ang tawag ni Marcus kanina dahil ang gusto niya ay humarap ito sa kanya para magpaliwanag. Maiwan muna kita, may gagawin pa ako sa resort. Paalam ni Jel dahil hindi na siya nagsasalita. Tumango lamang siya bilang sagot. Makalipas ang halos 5 oras na biyahe, ay nakarating na rin si Marcus sa Monte Cristo Mansion. Nadatnan niya ang mga kapatid doon at mababakas sa mga mukha ang pagkadismaya. If you came here to convince me about Grayson's marriage arrangement, I'm sorry. My decision is final. Sinalubong niya mula sa kanilang ama. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay inunahan na agad siya nito. What? How could you do this to him, Dad? Bakit kailangan ni ikaw ang pumili ng mapapangasawa ni Grayson? That he's right. Give him the freedom to choose whom he wants to spend his life with. Hindi niya napigilang mapataas ang tono. What's wrong with my decision, Marcus? Turan ni Don Falcon. There is Dad. Lolo gave you all your freedom. Hindi kanya pinagkasundo sa kahit sinong babae. Hinayaan kanyang makitang babaeng magpapatino sa'yo. Kaya ka nga nagkaroon ng 14 na anak, hindi ba? Why are you doing this to my brother? Saad ni Marcus na mababakas ang pagkadismaya sa ama. Dahil ayokong tumulad kayo sa akin. Tugon ni Don Falcon. But that's not the right thing to do, Dad. Wala kaming balak tularan ka na magkalat ng anak sa iba't ibang babae. I admit na minsan naisip kong gawin ang ginawa mo noon. But it didn't happen. So you should let us find the right person whom we can share our lives with. Patuloy na pagtutol ni Marcus. Enough. Kung hindi kayo susunod sa gusto ko, mawawalan kayo ng mana. Galit na turan ng Don. Grayson, sumama ka sa akin. Baling ni Marcus sa kapatid na halos hindi maipinta ang mukha. Don't dare me, Marcus. Hindi ako magdadalawang isip na gawin ang sinabi ko. Bantaan ni Don Falcon. I dare you, Dad. Just to remind you, I have my own money. Kung iniisip ninyong bawin ang resort na nakapangalan sa akin, go on. For all I care, I can manage to live without inheritance. Mariing turan ni Marcus sa katuluyang umalis kasama si Grayson. Sumunod din na umalis ang iba pang kapatid ni Marcus. You're pushing them away from you. Wika ni Zaira sa asawa. Saka rin ito iniwan sa malawak na salas ng mansyon. Kalalabas lang nila Marcus mula sa gate ng mansyon ay tumunog ang cellphone niya. Hello, sambit niya. What? Bulalas niya sa kausap. I'll be there as soon as I can. Hanapin ninyo siya, baka nandyan lang. Alam kong nagtatampo siya sa akin. Bilin niya kay Jel, saka pinutol ang pag-uusap nila
para maituon ang pansin sa pagmamaneho. Pagkatapos maibaba ang cellphone ay agad ni pinaharurot ni Marcus ang sasakyan. Kuya, dahan-dahan, baka mabangga tayo. Saway ni Grayson dito dahil sa mabilis na pagpapatagbo. Kailangan nating makarating sa Tagaytay, nawawala si Ann. Baka kung ano nang ginawa sa kanya ni Dale. Puno ng pag-aalala na turan ni Marcus. Dale? Sambit ni Grayson. Mamaya ka na mag-usisa, Grayson. Tumahimik ka muna. Saad ni Marcus. Tumahimik naman si Grayson. Sa kabilang banda, hayop ka talaga, Dale. Anas ni Ann sa lalaki. Hayop na kung hayop. Tingnan ko lang kung hindi pa papayag ang boyfriend mo sa hamon ko. Nakangising turan ni Dale saka humalakhak ng malutong. Stop the car! Saan mo ba ako dadalhin, ha? Sa paraiso, mahal kong Reyna. Tugon nito na lalong nilakasan ang halakhak. You're such a desperate, Dale. Hindi ka talaga marunong lumaban ng patas, duwag. Galit na galit si Ann sa lalaki. Kung hindi lang siya nakatali, ay lalabanan niya ito. Kahit mahulog pa sila sa bangin. Mapapasa akin ka rin, mahal ko. Sabi pa nito na nagningiting demonyo. Marcus will save me. At kapag nakalis ako ng buhay, ako mismo magpapakulong sa'yo. Hayop ka. Anong magagawa niya? Nakalis tayo ng resort, walang nakapansin, di ba? Pati nga ang inutil mong ama, walang kamalay-malay. Saad ni Dale. Stop the car! Sigaw niya sabay hampas dito, kahit nakatali ang kamay niya. Stop it! Mababangga tayo, ano ba? Singhal ng lalaki kay Ann. I don't care. I would rather die than be with you. Demonyo, adik. Itinabi ni Dale saglit ang sasakyan. Akmang bubuksan ng dalaga ang pinto, subalit mabilis na napigilan ni Dale. Dahil sa ginawa niyang yon ay pinaamoy nito ng panyong may pampatulog upang manahimik. Muli nitong pinasiba at papalayo ang sasakyan. Samantalang, kulang na lang ay paliparin ni Marcus ang sports car. Kaya sumagitsit ang gulong nyon sa harap ng Monte Cristo Hotel. Grabe kuya, parang umalis ang kaluluwa ko sa katawan. Hindi ko akalain kaya mong magmaneho ng ganun kabilis. Turan ni Grayson na napahawak pa sa dibdib, saka sunod-sunod na huminga ng malalim para kumalma ang kaba nito. I need to find Ann. Saad ni Marcus saka umibis. Agad namang sumalubong si Jel sa boss. Sir, hindi pa rin namin nakikita si Ann. Pinuntahan na rin ang tatay niya pero wala siya doon. Sabi agad ni Jel paglapit kay Marcus. Ano bang nangyari? Hindi ba binilin kita? Na huwag ninyong hahayaan mag-isa? Usisa ni Marcus. Iwan ko siya sa opisina niya kanina. Tapos pinalikan ko pagkatapos ng ginawa ko sa resort pero wala na siya roon. Tinatawagan ko pero di siya sumasagot. Paliwanag ni Jel. I'll check all the CCTV. Baka nakunan kung sinong kumuha sa kanya. Kung meron man. Paanong nangyari nang wala man lang nakakita sa kanya? Where are the securities? Wala man lang nakakita? Tura ni Marcus na kuyom ang mga kamao. Sir, hindi rin namin napansin. Kapag lumalabas naman yun, dinadaanan kami sa opisina para silipin. This is the first time na hindi siya dumaan sa amin. Saad naman ni Dearly. Jel, puntahan mo ang room ng tatay ni Ann. Utos ni Marcus bago iniwan ang mga ito upang tingnan ang mga CCTV footage. Gigil na gigil si Marcus. Sumunod naman si Grayson sa kapatid. Pagdating nila sa kinaroroonan ng mga monitor, ay agad binuksan lahat ni Marcus ang mga yon. Kuya, bakit hindi ka na lang kasi mag-hire ng operator at magbabantay rito? Siguro kung merong nakabantay dito lagi, malamang nakita agad kung anong nangyari kay Ann. Suhestyon ni Grayson. Nag-request na ako kay Tito Brice na ihanap niya ako ng taong mapagkakatiwalaan dito. Tugon ni Marcus habang hinihintay na gumana lahat ng monitor. Kuya, kumalma ka muna. Naririnig ko ng kabog ng dibdib mo. Gusto mo ba ng tubig? Saad ni Grayson. Dito ko muna sandali. Pupunta lang ako sa opisina ko.
Turan ni Marcus saka mabilis na lumabas. Kailangan nitong kausapin si Jel para magtanong kung anong oras na wala si Anne. Dahil wala pang 24 oras ay hindi pa sila maaaring mag-blatter. Isa pa, hindi pa nila alam kung nawawala talaga si Anne o umalis lang dahil nagtatampo. Tinawagan niya si Jel at pinapunta sa opisina niya para makausap. Napailing naman si Grayson saka umupo at hinintay na may lumabas sa mga monitor. What the hell? Sambit ni Grayson nang napatingin sa monitor sa dulo. Mabilis niyang dinukot ang cellphone na nasa bulsa ng pantalon niya upang tawagan si Marcus. He paused the video while dialing. Ano ang gagawin ni Marcus kapag nakita ang tunay na nangyari kay Anne? At makawala kaya si Anne sa mga kamay ni Dale? Ngayong inilayo niya ito sa resort. Abangan ang karugtong.